Yun, good morning mga kalaki at pupunta tayo sa ating munting manukan. Titingnan natin yung mga pangyayari na gawa ng bagyo. Tingnan natin doon at patuloy pa rin umuulan, kaya mag-iingat tayo mga kalaki. Tara, samahan nyo ako at papasyalan natin yung ating munting manukan. Disclaimer: this video is for breeding purposes on lino animals were harmed. In making this video, yun mga kalaki, ito yung ating munting manukan. Ito, napakadumi nga at syempre katatapos lang ng bagyo, basang-basa ang ating mga manok. Yan, kahit papano medyo sumisikat-sikat yung aring araw. Yan, basa yung ating mga manok dito sa ating munting manukan. Yan, mabuti ka mo, mga dahon-dahon lang ang mga bumagsak ngayon dito mga kalaki, at hindi naputol tong mga sanga ng mga punong kahoy dahil nung nakaraang bagyuhan halos putol lahat to. Ang dami na putol, ang dami nating trabahong ginawa, daming tinanggal. Ito kahit papano naman ay hindi naman nagputulan dahil kagabi sobrang lakas po talaga ng ulan mga kalaki. Bukod sa ulan, napakalakas din ng hangin. Yan, ito po yung ating mga manok na nandito. Kahit papano nakasilong siguro sila mga kalaki kasi hindi naman sila ganong basang-basa. Yan, kaya lang maputik. Yan, yung ating mga breeding pen. Yan, mga halos putik mga kalaki. Ito yung kaganapan dito ngayon sa sa ngayon hindi natin malilinis to dahil tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan. Halos kahihinto lang ngayon mga kalaki. Kahihinto lang ngayon. Yan yung ating mga manok dito. Yan po yung ating pure Lucky Gold. Yan, Lucky Gold. Ito naman yung ating Golden Boy. Yan yung Golden Boy mga kalaki. Ito ating mga Lucky Gold yun. Kahit papano kahihinto lang ng ulan, medyo lumabas-labas yung haring araw, pero madilim pa rin ang kalangitan mga kalaki. Sa mga lugar na patuloy pa rin na inuulan, ingat-ingat po kayo at marami na pong binaha, lalo na dun sa Bicol area, tapos Batangas. Mga kaibigan natin dun sa Batangas meron nag-live kanina at grabe, yung manuka niya wash out po talaga. Kawawa naman, pati yung bagong bahay nila na paggawa na napakalaki, halos pinasok po nung pinasok ng putik. Tapos yung mga manok niya walang ilan lang po nakaligtas. Yung tipi niya halos lubog po yung tipi. Mga nasa 3 feet mahigit yung taas siguro nung tipi. Halos wala na, pantay na po yung ang makikita na lang sa manukan nila, yung dapuan ng tipi. Ayan, mga dapuan na lang yung ganyan. Ayun na lang nakikita. Talagang lumubog. Ang dami pong namatay sa mga manok niya kasi biglaan nga daw yung lakas ng ulan, hindi nila inaasahan. Dahil taon-taon naman hindi daw nagkakaganong kalakas, hindi pinapasok sila ng baha. Ngayon lang, kaya hindi nila nailikas yung mga manok nila. Yun. Tapos hindi nila inaasahan, pati yung mga sasakyan nila, ang kotse ay lumubog sa putik. Yan, ito po yung ating ibang wala pong ilaw dito, hindi ko nabuksan doon sa loob. Ito po yung ibang mga manok na natin, hindi na nandito. Yan, kahit pa paano safe naman po sila, bukod sa mga bukod sa mga nakatali. Ayan,
Nagpapasalamat pa rin ako dahil sa sobrang lakas ng ulan kagabi, mga kalaki, ay hindi naputol yung mga sanga ng kahoy na to. Kung nagkataon at naputol, nabagsakan yung ating mga manok. Tapos ngayon sigurado maglilinis tayo, magpuputol tayo ng mga bumagsak. Pero sa ngayon pasalamat po at walang naputol na mga sanga, puno ng kahoy. Hindi katulad doon nakaraang bagyo na dumaan, ay talagang marami na putol. Yan. Ngayon mga dahon-dahon lang po yung mga dahon lang yung mga bumagsak, konting maliliit na sanga. Yan, madali natin malinis siya, mga kalaki. Madali natin malinis. Yan, mga kalaki yung ating at may pupunta nga sanang buyer bukas, pero siguro hindi ko muna papapuntahin kasi siyempre hindi natin siya maasikaso. Yan po yung ibang manok natin na nakakulong. Hindi natin sila maasikaso na pupunta kasi katulad yan, kung magtuloy na tong tigil ng ulan, siyempre lilinisin muna natin dito. Ayoko rin na magpapapunta dito tapos napakadumi nung natin area. Yan, putik pa. Lalagyan natin itong mga kalaki, itong mga scratch pin na may putik dito, lalagyan natin ng mga kusot dyan kasi malaking bagay po, malaking tulong po yung kusot pag linagay natin dyan. Yan, may nangingitlog na ulit tayo doon. Malaking tulong po kung lalagyan natin ng kusot dyan, dahil basa sila, hindi sila ganong magpuputik. Tapos sisip-sipin po kagad yung mga tubig na dito. Sisip-sipin po kagad yung mga tubig na nandito sa loob ng natin. Ito po yung ating broodcock na golden boy, 3 times winner. Ayan, 3 times winner yan po. Bali kapatid yan yung ating pang out na golden boy. Yun po yung huling paanak ng regular old line na golden boy natin. Ito po, nasa video po yan sa Facebook page ko yan, mga kalaki. Ito po yung kapatid, ito po yung kahuli-huli ang kapatid nung 3 times winner na yun bago nawala yung magulang niya. Ito po, bali yung pinakatatay po kasi nito ay nawala na dahil sa sobrang katandaan na po. Bali lahat na po ng mga inanak nun talagang tested and proven. Yung kauna-unahan pong anak nun na binili sa atin ay naka 5 times winner po. Ang nakabili po taga Cavite, 5 times winner. Tapos yun, halos lahat naman po ng mga inaanak neto ng lahi neto ay talagang nagbibilang ng panalo. Ito po ay broodcock na natin. Yan, broodcock na po natin yan. Ginawa natin yung broodcock nung nakaraan. Yan. Tapos yung mga inanak po neto, halos nabili na po yung anak neto. Kaya nabili na mga sisiw pa lang, day old, pinakyaw po yung day old na sisiw neto. Kaya may natira naman tayo na isang peraso. Ito na po yung anak niya na itinira natin na nag-iisang lalaki. Yan, anak niya naman po yan. Yan, ito po ay bata pa lang. Yan, ayan na po ang pinaka-anak nun. Yan, yan, in-update ko lang kayo mga kalaki dahil yan, maano nga talaga ngayon, maputik. Yan po yung ating
2 years old na Lucky Gold. Yan po sa mga makakapanood ngayon na bago nating subscriber. Ito po yung ating isa sa signature line na mga gold yan. Ito po noong nakaraang taon na nakapagpalabas tayo ng 10 magkakapatid neto. Bali siya lang ang natira dito mga kalaki kasi ba't nga pala natira to, late na siya naglaban, pero yung mga kapatid niya nanalo na po. Yan, mga nanalo na po yung mga kapatid niya na binili sa atin. In-update naman po tayo ng mga nakabili. In-update tayo na nakabili. May nakabili na taga Bicol, taga Irga ata yun. Yan, kumuha siya ng kapatid nito, dalawa. Parehas nanalo, isang ganitong kulay saka isang white gold. Tapos yung nakabili po sa atin na buyer natin na kumuha din ng kapatid niya na dalawang gold ganong kulay, dalawang ganong kulay mga kalaki, ay nagpanalo na din. Yun, pinopost ko po sa Facebook ko yun. Sa may day nga lang mga kalaki, pero pwede ko sa inyo pakita yung mga nanalong kapatid niyan. Message nyo lang po ako sa sa aking Facebook na Lucky Temple. Ayan. Mga kalaki, hinarap ko na yung ating camera. Yun mga kalaki, yung mga nakabili nung nakaraan ay Against the Light. Yung nakabili po sa atin nung nakaraan na Lucky Gold, yun nga, nagpanalo. Tapos nung nakaraan pang bago matapos pandemic, meron tayong mga palabas na panay Lucky Gold. Taga Cavite din po nakabili, si Boss Gio. Yun, pinakyaw niya po yung ating stag noon. Tapos dinaban niya sa mga palaban ng stagan. May isinama po siyang mga gold. Yun, sa 8 stag nanalo po. May 4 siyang isinama na magkakapatid sa 8 stag derby. Stag derby na straight stag derby. Yun, 4 po na Lucky Gold ang sinama niya, lahat nanalo. Yun, tuwan-tuwa yung ating naging buyer na taga Cavite. At sabi niya nga ay totoo nga yung sinabi natin na winning line yung mga Lucky Gold. Yan mga kalaki, kaya kung magtataka kayo kung bakit tawag ko Lucky Gold, kasi ako na po yung nag-improve nung gold na yon. Bali 3 klaseng gold yan na pinagsama-sama natin. Saka may kwento po yan mga kalaki kung paano napunta sa akin yung gold na yan. Yun. Kaya mahabang istorya po, pero hindi na natin kukwento dito mga kalaki. Pero alam ko meron akong vlog na yon na ipinakita ko yung pinaka lolo ng mga gold na to. At nasa vlog yun eh, hanapin nyo na lang po yun. Hawak ko yung gold na pinaka broodcock natin. Kaya kahit pa paano. Tapos ito po yung mga nakakakita ng vlog natin nasa farm Amazing. Ito po yung lahi ng Papay Gray. Ayan, may lahi po tayo ng mga Papay Gray. Yan, ito po yung lahi ng Papay Gray ng Farm Amazing. Tapos pero makikita nyo po kasi dito karamihan ang produce ko talaga gold. Yan, marami tayong na-produce na gold kasi nga ayun nga, may mga naghahanap din naman ng lahi natin na gold. Hindi sila ganong kagagaling mga kalaki, hindi sila ganong kagagaling sa bitaw, pero pag nagkakabakal na-amaze yung na-amaze yung mga bumili sa atin na hindi sa bitaw, hindi nila ginawa yon. Pero sinabi ko na rin naman sa kanila yung mga kalaki na ganun nga, na hindi sila ganong kagagaling. Magaling naman pero hindi sila super. Yan, pero pag nagkakabakal, yung mga laro na hindi nila nakikita sa spar, doon nila nakikita sa
linaban na nila mga kalaki. Doon na nila nakikita, kaya kahit pa paano natutuwa sila. Yan. Marami na po rin nakakuha sa atin ng mga gold na yan at nagpanalo rin talaga sa kanila. Yan, pinapalahi. Marami din. Kung tutusin, hindi po talaga ako dati nagpapalami ng gold kasi ako po ay nagbebenta po ng mga manok. Bibihira po ako maglaban. Kung naglalaban po ako, yung mga binili ng buyer sa akin, yun din po yung pinapakondisyon nila sa akin, kaya nakakapaglaban ako na gamit yung binili nilang manok na pinakondisyon sa akin. Yun po. Pero kung sarili ko po, hindi po talaga ako naglalaban. Kung maglaban pa isa-isa, bihira kasi ayun nga po, panay breed tayo, tapos benta, tapos yung mga nagtitiwala sa atin buyer na nakabili na ibinabalik sa atin dito para tayo magkondisyon. Kaya doon lang po tayo nakapaglaban mga kalaki. Yan. Pero dati hindi ko talaga sila gano'ng pinaparami kasi alam niyo naman yung pagbentahan ng manok, ang gusto talaga nila hanggang ngayon, ang gusto talaga nila yung mga pula. Yan. Kaya ako lang naman naparami to mga kalaki, at dahil tiwala na rin ako sa bloodline ng gold. Tapos yun nga, nasa isip ko kung hindi nila bilhin, walang problema, dahil minsan pag nagkakaroon naman tayo ng extra budget, tayo na lang maglalaban ng ating mga manok. Yan. Kaya hindi ko sila pinipilit, kung lalo na yung mga bagong buyer, kung hindi nila gusto yung ating gold. Pero yung mga regular buyer natin na nakagamit na ng gold, yan, ilan lang naman po buyer natin mga kalaki. Karamihan seaman. Yan. Kaya kung kailan sila nakakababa ng barko, saka lang sila nakakakuha sa atin ng mga manok. Ayan. Pag nasa barko sila, hanggang tingin-tingin na lang sa atin ng mga video. Yan. Ayan, papakita ko po ulit. Mga kalaki, ito pa yung isa sa ating gold. Yan. Maraming puti na lumabas yung pagka-gold niya. Yan. Naglalabas siya ng white gold din. May white gold. Yan, makikita nyo mga kalaki. Ayan, mga gold. Karamihan talaga gold. Yan, mga kalaki. Yan, meron tayong nakareserve. Ito po, bali nakareserve na to. Itong isang gold na to, medyo mailap lang mga kalaki. Kaya huwag na natin ganun lapitan. Yan, naka-reserve na po yan. At binili ng ating buyer. Yan. Magchat-chat na lang kung kailan kukunin dito sa atin mga kalaki. Yun, sa mga magiging buyer natin, bukas sana pupunta. Pasensya na kung napapanood nyo rin to, pasensya na po, at hindi po muna tayo magpapapunta, kasi gusto ko po pag pumunta kayo dito, hindi na ganito kaputik, para kahit papano hindi kayo madumihan. Tapos maglilinis tayo dito, walis-walis lang, madali lang naman itong linisin kasi maliit lang naman po itong area natin. Yan. Sa susunod na araw na siguro mga sir, pag okay na yung pag okay na po yung panahon, para kahit papano ay pagpunta nyo dito ay hindi na rin kayo mababasa ng ulan. Ayun mga kalaki, ito rin po yung ating isang high action na spangle. Ayan po mga kalaki, ito po ay lahi nung mga spangle ng Par Amazing. Yan. Tingnan nyo, ang ganda rin ng pagka-spangle na ito mga kalaki, kasi batik-batik yung white nya, mula pulok hanggang dito sa may tawag dito, gulugod na yan. Tapos sa may paa, yan, mas marami siyang puti na batik. Mapapakita ko mga kalaki. Ito po yung spangle na high action
lahi po ng ano, kasi yung mga materialis natin dito mga kalaki, galing din yung mga katulad nitong hats na to. Ito po ay galing din sa Par Amazing. Yan. Ito po ay pure high action na Spangle. Yan. Ito po ay 7 months old mahigit mga kalaki. Yan. 7 months old mahigit yan. Yan, sa mga naghahanap ng brood stag, pwede nyo po itong pasyalan para makita nyo. Yan, para makita nyo kung gaano kaganda yung itsura nito mga kalaki. Ayun po, ito po available pa rin nga pala sa magtatanong. Ito po ay itong laking golden boy natin na to ay available pa rin po. Pasensya na at wala tayong ilaw dito at hindi ko na isaksak doon sa loob kasi tinanggal ko yung saksak doon kasi nag-uulan nga, mahirap na, baka may maputol na wire, magkaroon pa ng sunog dito. Yan. Ito po ay golden boy. Yan. Kung gusto niyo makita yan, pinaka-itsura niyan mga kalaki, follow nyo ang aking Facebook page na Lucky Temple. Yan, makikita niyo po doon na ang mga nakapost natin na pang out. Yan, ito po, meron pa tayong white gold. Yan. Ito, white gold po. Ang ibang white gold nabili na po. Tapos ito po Spangle din, mas bata naman to. Mas bata to Spangle. Ito po ay 5 months old lang ata. Yan, 5 months old lang. Ito naman yung ating crosses na papay, baka lumipad. Ito po ay crosses ng Papay Gray over Lucky Gold. Dyan, tested and proven na din po to. Marami na tayong marami na po tayong ano to, breeded na ganito. Kaya lang minsan lumalabas po talisay lang, talisay, hindi yung ito katulad nito, talisay gold po kasi yan eh. Ayan o, talisay gold po yan. Ngayon lang po ako nakapagpalabas ng ganitong kulay na talisay gold. Pero yung bloodline nila, talisay over Lucky Gold, tested and proven na rin po yan. Marami na rin pong nakakuha niya na pinanalo ng ating mga buyer. Yan. Yan, na kahit pa paano mga kalaki, talagang sana magtuloy-tuloy na to. Ayan, kung sumisikat na yung haring araw, at para kung sakasakaling mamaya hapon at magtuloy-tuloy, makapaglinis na tayo dito kasi may hirap po pang walisin to, yung ganito mga kalaki. Pag basa pa, napaka dikit po yan, pero pag ito po ay natuyo, mas maalwan pong walisin to mga kalaki. Yan. Tuturo ko lang mga kalaki. Ito, linalagyan ko po sila ng kusot. Ayan, kusot sa mga backyard breeder natin dyan. Lalo na laging nababasa yung inyong mga kulungan. Kumuha kayo ng kusot na ganito mga kalaki. Kasi katulad yan, kung ipot na yan, pwede nyo lagyan ng kusot. Ayan, may mga kusot po yan. Ayan. Tapos yung po, yung kulungan na to, yung mga scratch pin natin, linalagyan po natin ng kusot yan para hindi ganun magputik yung mga inahin natin. Tapos dun sa flying pen, ganun din po. Kasi alam nyo naman yung mga flying pen natin na yan, sa mga magmamanok natin na nababasa, pag nagputik yan, kita nyo naman na mabaho, tapos sobrang putik, sobrang dumi ng paa nila. Kung makikita nyo mga kalaki, yan, hindi sila ganong dumudumi. Yan, hindi sila ganong dumudumi kasi may kusot yan mga kalaki. Ito po ang ating broodcock na 5K sweater, school inline po yan. Yan, ito po ay mga nasa 3 years old na siguro o 4 years old dyan. Gamit pa rin natin siya kasi ito po ay ang dami na rin pinanalong anak nito.
kinokross din natin siya sa Boston. Yan, nagpapanalo din po yan, mga kalaki. Ito po yung palabas natin na Papay Gray over Lucky Gold. Yan, magkapatid po yan, Papay Gray over Lucky Gold. Isinama lang po natin muna dito sa 5K sweater. Tapos ito naman po yung high action na pure high action din po to. May isang panalo na po to, galing po to sa para racing, one time winner Stag Derby. Yan po, one time winner po yan. Ginawa natin na broodcock. Yan, ito po. Tapos ito po yung ating Lucky Gold over Papay Gray. Kaya ano din po to, blue legs. Ito pong mga kalaki, kukwento ko lang po ng konti sa inyo. Ito pong inahin na to, na gold na to, ay binili sa akin nung taga rito din po sa loob ng subdivision. Yan, binili sa atin. Tapos ibrinid niya, mga kalaki, ibrinid niya yung inahin na yan. Pabababay natin. Yan, mga kalaki, ito po yung Lucky Gold double over Papay Gray. Ito po, kukwento ko lang sa inyo, ito ay binili na ng buyer natin na taga rito rin sa loob ng subdivision. Yan, kaya ano ko po to, anong tawag dyan, na monitor ko po yan. Yung mga anak po neto, yung mga kapatid po netong inay neto, yung po yung nagpanalo sa 8 Stag Derby. Yung mga binili sa atin, may mga kapatid po kasi binili yan, na mga gold na lumabas din. Tapos ito po, nabili na sa atin, mga kalaki, ng buyer natin na taga rito din sa ano. Lahat po ng inanak yan, mga kalaki, lahat po ng inanak ng inahin na to ay nagpanalo. Kasi taga rito lang din po kaya nalalaman ko. At saka sinasabi naman sa akin, lahat ng inanak nito na gold ay nagpanalo po dun sa buyer natin. Halos ilang beses niya isinalang to kasi ang kanya po ay papisa din sa inahin. Masipag po ito mangitlog at magpisa yung inahin na yan. At nagtuloy-tuloy po yung papisa niya. Halos hindi siya tumitigil kasi mga 1 month pa lang yung season nito, nangingitlog na. Kaya hinihiwalay niya na lang. Yun, nagpanalo po yung mga kapatid nito, ay yung mga anak nito. Ganun din yung kapatid niya na nabenta natin sa taga Cavite. Nagustuhan ko kasi wala akong naitirang unang palabas nito Sabi ko, kung pwede, bibilihin ko na lang ulit sa kanya itong gold na to, mga kalaki. Kaya lang, ang tagal niyang pinag-isipan, halos ayaw niya nga ibigay. Ayaw niya bigay sa akin. Kaya lang napunta ulit sa akin niya, mga kalaki. Pumunta siya dito. Nagustuhan niya yung ating pumpkin na babae. Yung pumpkin na yon ay nagpapanalo din po sa atin. Pumpkin sweater, yan. Nagpanalo rin po sa atin. Nakita niya, nagustuhan niya yan. Kaya ang nangyari, nagpalitan kami. Sabi niya, sige, okay, palitan na lang tayo. Yan. Kaya nung nabigay niya sa akin to, mga kalaki, at mga nakapag-breed na siya ng pumpkin, naisip niya, gusto niya ulit bawiin sa akin to, mga kalaki. Kasi bakit niya nga daw naibigay sa kanya, naibigay ulit sa akin. At ayun nga, halos walang nalaglag tong nalaglag na inanak to, walang nalaglag na inanak to. Tabla lang yung pagkatalo ng anak nito. Ayan. Kinukwento ko lang, mga kalaki, tabla lang yung pinaka nung anak nun. Kinukuha niya sa akin dahil binibili niya nga uli. Ayun, ang tagal ko sa kanyang inawitan. Sabi ko kasi lahat ng unang paanak ko na ganyan, naibenta ko. Yung mga kapatid nito na nabenta ko dun sa taga Fairview naman, nagpanalo din po yung mga anak. Kaya lang, humihirit ako na baka pwede kong makuha uli, bibilihin ko o papalitan ko ng inahin. Halos ayaw niya na rin.
Pero pwede naman tayong gumawa din ulit ng ganong line kasi nandito pa naman po yung mga magulang niyan. Kaya lang talagang nagustuhan ko po talaga to. Yung yung unang papisa ko ngayon. Kaya sinikop kong makuha sa kanya. Yun. Sabi ko sa kanya, pag nakapagpalahi ako, halos kababalik lang po sa kanya eh. Sabi ko na lang po, pag nakapagpalahi po ulit ako ng mga ganyan, bibigyan ko na lang siya po ng anak, magiging anak na babae. Yan. Kaya pumayag na lang po ulit siya na hindi nabilihin sa atin. Yon, siguro mga kalaki, hanggang dito na lang. Medyo napahaba na rin tong ating vlog. Siguro hanggang dito na lang. Ingat lang po kayo palagi. Maraming salamat po sa mga nanood ng vlog natin dun sa bundok na may buyer tayo na pumunta na galing pang Chaong, Quezon. Kahit bumabagyo, tumuloy pa rin sila. Makakuha lang sila ng pangmaterialis nila na Papay Gray at High Action. Yan. Yun, maraming salamat po sa mga nanood noon at napakadami pong nakapanood. Yan, patuloy nyo lang pong suportahan mga kalaki. Maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag po kayo maiyang mag-subscribe mga kalaki. Subscribe nyo na po ang ating Master Light Temple YouTube, tapos yung Facebook po. Kung gusto niyo naman akong makausap, PM nyo po ako sa Facebook ko na Lucky Temple. Yan, Lucky Temple. Ang profile ko po doon na may hawak po akong manok na ibibitaw na nasa sabungan po, tayo noon. Ayun po yung profile picture ko. PM nyo lang po ako doon para kung gusto nyo mag-inquire sa mga manok ng Par Amazing, pwede ko po kayong matulungan. Pwede ko kayong samahan papunta doon. Yan. Maraming salamat po muli. Ingat po kayo palagi, lalo na sa mga lugar na umuulan pa rin hanggang ngayon, sa mga OFW na nagtitiwala yung manood sa atin sa mga vlog natin. Maraming salamat sa inyo at ingat din po kayo palagi at God bless. Ayun, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you. Yan, thank you.